Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Deuteronomio 11:18-21. Kaya't inyong ilalagak ang mga salita kong ito sa inyong puso at sa inyong kaluluwa, at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Ituturo ninyo ang mga iyon sa inyong mga anak, na inyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At isusulat mo ang mga iyon sa mga hamba ng pinto ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan, upang dumami ang inyong mga araw at ang mga araw ng inyong mga anak sa lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno na ibibigay sa kanila, gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. Inilalagak sa puso. Ang kanyang gatas na ipinapakain ng ina sa kanyang sanggol ay gawa ng pag-ibig na nagbibigay ng sariling buhay upang ang kanyang anak ay mabuhay, lumaki at lumakas. Ang salita na ipinaririnig at inilalagak ng Diyos sa ating puso ay gawa ng kanyang pag-ibig na nagbigay ng kanyang tanging anak, ang buhay na salita ng Diyos, upang siya ay manahan sa atin at tayo ay mabuhay, lumaki at lumakas sa pananahan sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay dapat nating tanggapin upang tayo ay manampalataya sa Kanya at sa pamamagitan niya ay mag-ibigan sa isa't isa. Ang tumutupad nito ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Nakikilala natin na ang Diyos ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na Kanyang ibinigay sa atin. Awit 119:11-16. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo, at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Upang hindi magkasala. Nang ang tao ay nagkasala, siya ay namatay. Hindi ito kalooban ng Diyos. Ang ibig ng Diyos ay mabuhay tayo. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang tayo ay sumampalataya sa kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay sumampalataya dahil ipinarinig at inilagak ng Diyos ating puso ang kanyang salita. Kaya't sa pamamagitan ni Kristo ay nagkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang buhay na tinanggap natin ay buhay na walang hanggan na nasa kay Kristo, kaya't ito ay buhay na banal. Kahit tayo ay nasa sanlibutan, tayo ay makapamumuhay na banal sa pamamagitan ni Kristo at sa patuloy na pagtanggap at paglalagak sa ating puso ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan na gumagawa upang tayo ay hindi magkasala. Roma 10:8-13. Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan,
Ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Upang mabuhay. Ipinaririnig at inilalagak ng Diyos ang Kanyang salita sa ating puso upang tayo ay mabuhay. Hindi lamang sa pisikal na pagkain tayo mabubuhay, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ipinahayag at isinulat ng mga tao, ngunit ito ay ginawa nila dahil ang Espiritu ng Diyos ang gumawa at umakay sa kanila na gawin ito. Kaya't sila ay nagsalita mula sa Diyos. Ang kanilang salita na ating narinig at nalagak sa ating puso ay salita ng Diyos. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan at muling binuhay ng Ama ayon sa kasulatan. Ito ang salita ng pananampalataya na ipinahayag ng mga apostol at kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Juan 15:4-8 Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Manatili kay Jesus. Pinalapit tayo ni Jesus sa Kanya, hindi para bubisita lamang, kundi upang manahan sa Kanya at siya ay manahan sa atin. Tayo ay gaya ng mga sanga na nakakabit sa puno ng ubas. Si Jesus ang ating tunay na puno ng ubas. Ang buhay niya ay dumadaloy, sumasaloob at nagbubunga ng Kanyang bunga sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang buhay na nasa atin ay ang buhay na walang hanggan na nasa kay Jesus at ang kasaganaan nito. Ang pagtanggap sa salita at buhay ni Jesus ay hindi magagawa ng ating laman. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay. Ang salita ni Jesus ay Espiritu at buhay. Manabik sa salita. Diyos ang gumawa upang tayo ay manabik, makinig, tumanggap at maglagak sa ating puso ng Kanyang salita. Sa paraang ito tayo sumampalataya at ipinanganak na muli ng Diyos. Tayo ay ipinanganak na muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, ang buhay at nananatiling salita ng Diyos. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin natin ang malinis na espiritual na gatas, upang tayo ay lumaki, lumakas at lumago sa kaligtasan. Ang pagtanggap at paglalagak natin sa ating puso ng salita ng Diyos ay pakikibahagi sa buhay at pag-ibig ng Diyos. Sa paraang ito natin mararanasan na ang Diyos ay nananahan sa atin at tayo ay nananahan sa Diyos, kaya't Diyos ang humahawak at pumupuspos ng ating puso. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo,
kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.